What's going on, everybody? Alex here. Tatanungin muna kita ng isang simple question. Bilang isang business owner, kung mababalik sa iyo yung 5 to 10 hours every single week, ano yung gagawin mo sa oras na yun? Yan ang power ng automation sa Go High Level. Karamihan ng tao hanggang surface lang yung nagagawa nila. Gumagawa sila ng funnel, nagpapadala ng email, tapos okay na, tapos na. Pero sa Go High Level, meron tong solid automation hacks na pwedeng makatulong para makatipid ka ng oras at mabawasan yung repetitive na trabaho. Yung pinakamalaking benefit ng automation, pinapadali niya yung pagtakbo ng business mo. At sa video na to, i-breakdown ko yung best automation hacks na pwede mong gamitin starting today. Hindi lang to kung ano-anong random settings na malamang hindi mo rin gagamitin. Papakita ko yung Go High Level hacks na talagang magpapadali ng buhay mo at makakatulong para mas maging efficient yung business mo. Pero bago tayo dumiretso sa hacks, pag-usapan muna natin kung bakit to importante para sa'yo. Kung nagra-run ka ng business, lalo na kung info, product, or coaching offer yung meron ka, alam mo na minsan parang kulang yung oras sa isang araw. Hinahabol mo yung leads, nagko-follow up, nagsiset ng reminders, or mas nakakainis pa, ina-update mo pa yung spreadsheets. At parang lagi kang nahuhuli sa mga tasks. At yan mismo yung problem na sinosolve ng automation. Hindi to tungkol sa pagpapalit sa'yo. Tungkol to sa pagtanggal ng mga repetitive at time-consuming tasks sa plate mo para makapag-focus ka sa mga high-level tasks. Kasama sa mga high-level tasks na yan, yung pag-close ng deals, pag-serve sa current clients mo, at pag-focus sa pagpapalaki ng revenue ng business mo. At yan yung leverage na binibigay ng Go High Level. Imbes na ikaw yung manual na maghahabol sa bawat lead, yung system na yung gagawa nun para sa'yo. Imbes na umaasa ka sa memory mo para mag-follow up, automated na siya. At imbes na may namimiss kang opportunity dahil busy ka, may make sure ng software na walang makakalagpas. At ito yung isang malaking insight. Sa dulo ng lahat, yung oras na natipid mo, yun din yung revenue na nadadagdag sa'yo. Kung goal mong palaguin yung business mo, hindi mo kailangan ng mas maraming oras sa business mo. Kailangan mo ng systems na magbibigay sa'yo ng ability na mag-scale. Alright, so with that said, diretso na tayo. Yung first hack ay yung pag-setup ng automatic text back para sa mga missed calls. Karamihan ng beginners hindi nare-realize to kung gaano karaming pera yung nawawala dahil sa missed calls. Isipin mo to, may nakakita ng ad mo, pumunta sa site mo, tinawagan yung number mo, tapos na-miss mo yung call. Yung solution dito sobrang straightforward lang. Ang gagawin mo lang ay i-on yung isang setting sa Go High Level na tinatawag na missed call text back. So ngayon, pasok tayo sa system at ipapakita ko sa inyo exactly kung paano to gawin. Okay, so mula sa dashboard mo, i-click mo yung settings, tapos hanapin mo yung phone numbers. Makikita mo yun sa may left side, bandang part na to. Nasa ilalim siya ng email services. I-click mo lang yung phone numbers. Kung wala ka pang number dito, mag-add ka lang. Piliin mo yung country mo at yung area code. Tapos, hanapin mo yung toggle para sa missed call text back. Tapos nun, pumunta ka sa additional settings. Dito, hanapin mo yung voicemail and missed call text back. Kapag nag-scroll ka lang ng konti pababa, makikita mo yung option na enable missed call text back. Kapag naka-activate to, pwede kang mag-send ng text sa customer para ipaalam kung kailan ka available. Dito na papasok yung pag-customize ng message mo. Para gawin yon, pindutin mo lang yung customize button. Tapos, pwede ka na maglagay ng kahit anong message na gusto mo dito. Pwede ka ring mag-send ng test gamit ang isang number para makita kung paano siya lalabas. Personally, i-on ko lang to, tapos papalitan ko yung message ng something like, "Sorry, we missed your call. Reply here and we'll get back to you ASAP." Pagkatapos mong gawin yung changes, i-click mo lang yung save. Pag nakasetup na to, bawat missed call automatic na magti-trigger at makatanggap sila ng text kung hindi mo agad nasagot yung call. So, yan ang first hack para sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, magiging game changer to kapag sinimulan nyong i-implement to. Madalas kasi, yung leads gusto talagang makarinig ng response mula sa isang tao. At kapag hindi sila nakarinig pabalik sa loob ng first 3 to 5 minutes, magsisimula na mag-isip yung subconscious nila kung dapat ba talaga sila mag-work with your business. Or baka naman hindi mo rin sila sasagutin kapag naging customer na sila. Kaya i-make sure na implement mo to sa Go High Level dashboard mo. Alright, punta naman tayo sa hack number 2. Tinatawag to na internal notes. At basically, ginagawa nitong parang mini CRM yung bawat conversation. Yung first hack ay tungkol sa pagkuha agad ng response sa leads, pero yung hack naman na to ay tungkol sa paggawa ng mas wise na conversations. Sa loob ng bawat lead conversation, pwede kang mag-iwan ng internal notes na kayo lang ng team mo yung makakita. At bakit importante to? Kasi ayaw mong mag-scroll pa sa lumang texts at emails para lang maalala kung ano yung napag-usapan nyo dati. Imbis na gawin yon, pwede kang maglagay ng simpleng note tulad ng lead asked about price, follow up in 2 days. So parang ginagawang mini CRM yung bawat chat nang hindi mo kailangang umalis sa conversation window. Sobrang useful nito lalo na kung marami ka nang minamanage na leads o kapag may kasama ka ng sales team. Ang pinakamagandang part dito, hindi ito nakikita ng client. Completely private lang siya para sa'yo at sa team mo. Alright, so ganito siya gawin sa Go High Level. Pumunta ka lang sa conversations, tapos buksan mo kahit anong lead conversation. Pagkatapos nun, i-click mo yung add note. Depende sa layout ng dashboard mo, baka medyo iba yung itsura nito. Pero sa setup ko, pumupunta lang ako sa right side dito. Makikita mo yung mga sections tulad ng contacts, appointments, opportunities, tasks, at meron ding notes. Kapag gusto mo mag-add ng note, pindutin mo lang yung add note. Tapos, i-type mo lang yung note mo. Kunwari, follow up in 2 days. Getting paid Friday, ready to close.
tapos ilagay mo rin yung name mo. Example lang to kung paano siya pwedeng gamitin. Oo, hindi perfect yung spelling ko minsan, pero idea lang to kung paano gamitin yung notes feature. At malaking tulong to kasi pinapadali niya yung pag-organize ng team communication sa iisang place. Alright, next naman ay tungkol sa calendar reminders. Sa totoo lang, yung no-shows, isa sa pinakamabilis na paraan para bumagsak yung revenue mo. Nakakuha ka na nga ng lead na nag-book ng call, naglaan ka ng oras mo, tapos pagdating ng oras, hindi sila sumipot. Hindi ka lang nawalan ng chance na maklose sila, pero nasayang pa yung oras na pwede sana mapunta sa ibang lead. Yung trick dito is simple lang. I-on mo yung Go High Level Reminders. Built-in na siya sa system. Kailangan mo lang i-make sure na naka-on siya. At ang gagawin mo lang talaga ay iset kung kailan siya isa-send. Yung industry standard dito ay 24 hours bago yung call at 1 hour bago yung call. Sa ganyang paraan, meron kang multiple touch points sa lead. Alright, pasok tayo ulit sa Go High Level at ipapakita ko sa inyo exactly kung paano i-setup to. Ang gagawin mo, pumunta ka sa left-hand side ng dashboard, hanapin mo yung calendars, nasa ilalim lang siya ng conversations, i-click mo lang yung calendars. Kung wala ka pang calendar, gagawa ka muna ng bago, pindutin mo lang yung new dito, tapos pwede ka na gumawa ng bagong calendar. Okay, kung meron ka ng calendar na naka-setup, ang gagawin mo lang ay pumunta dito sa calendar mo, i-click yung edit calendar, tapos pumunta ka sa notifications at additional options. Kapag nakita mo na yung notifications and additional options, mapapansin mo sa taas na may nakalagay na follow-up. Una, i-make sure mo na naka-on yung option na send a follow-up message after the appointment is completed. Oo, gusto nating naka-on yan, pero may ilang changes pa tayong gagawin dito. Punta ka lang dito, tapos i-enable mo yung setting na to. Kadalasan, naka-disable siya by default, kaya i-on mo lang siya para gumana. Tapos yung susunod na tanong dito ay, sino yung makakatanggap ng notification na to? So, piliin mo lang yung contact. Ang gagawin mo dito ay gamitin yung drop-down, ilagay mo yung email notification, tapos yung subject. Pwede mo siyang tawagin 24-hour reminder or 1-hour reminder. Tapos bigyan mo sila ng reminder. Kunwari 24 hours before the appointment. Alright, kapag nandito ka na sa notifications and additional options, may kita mo na meron siyang iba't ibang options. Merong appointment booked, status confirmed, cancellation, reschedule, reminder, at follow-up. Ang gusto mong i-edit dito ay yung reminder. Click mo lang yung edit tapos i-enable mo siya. Pagkatapos nun, piliin mo ulit yung contact tapos iset mo kung kailan mo gustong mag-trigger yung reminder. Dito mo ilalagay yung contact's email at yung subject. Pwede mong ilagay halimbawa, reminder, upcoming appointment on X date at start time. Sa ganitong paraan, notified sila at aware kung kailan mangyayari yung call. So, ganyan lang mag-setup ng reminder. Alright, punta naman tayo sa next hack. At ito ay tungkol sa pag-save ng email reply sa Conversations tab. Ito yung isa sa best ways para masubaybayan lahat at maiwasang mawala yung leads. Kapag nagsisimula ka pa lang, kadalasan yung conversations mo kalat-kalat. May text, may emails, may Gmail, kung saan-saan. At dyan madalas nangyayari mga follow-ups na nakakalusot or nakakalimutan. Yung Conversations tab, automatic na sinasave lahat ng emails at texts sa isang place. At bakit importante ito? Kasi yung trust nabubuo sa consistent communication. Kapag may taong naghihintay ng reply mo or nakalimutan mo yung promise mo, mabilis kang nawawalan ng credibility. Kapag pumunta ka sa Conversations tab, makikita mo lahat ng emails na nasend sa isang place. Example lang to ng test conversation. Pero nandito lahat ng messages at pwede mong tignan yung buong history. Pwede ka rin pumunta agad sa pinaka-recent na message sa pamamagitan ng pag-click dito. Pwede ka rin mag-send ng emails mismo dito. At kung may nakakonect kang phone number, pwede ka rin mag-send ng text messages. Kung may ongoing conversation kayo ng lead, lahat ng messages lalabas dito sa isang central location sa gitna. Malaking tulong to para manatiling organized yung workflow mo. Makita mo rin dito yung email nila, yung phone number, kung sino yung owner, o kung kanino naka-assign yung lead, pati yung followers. Pwede ka rin maglagay ng tags, mag-activate ng automations, at meron ding do not disturb option. Sobrang useful nito lalo na kung gusto mong nasa isang place lang lahat. Pwede mong i-mark yung messages as unread, pwede mong i-star para hindi mo makalimutan, pwede mo ring i-filter halimbawa by email, internal comments, activity, contacts, appointments, opportunities, payments, invoice, at pati AI action logs. Kaya sobrang helpful nito para manatiling organized lahat ng communication mo sa iba't ibang leads. Yung next hack naman, sobrang simple lang. Tungkol siya sa notification settings. Ito yung tutulong para hindi mo na ma-miss yung mga hot leads. Karamihan ng tao nag-sign up sa Go High Level pero hindi nila ina-adjust yung profile notifications nila. Ibig sabihin, pwedeng may pumasok na leads, may nagpadala ng messages, tapos hindi mo malalaman hanggang sa chinek mo na lang hours later. Madali lang naman ayusin to. Pumunta ka lang sa profile mo at i-on mo yung desktop at email notifications. Kapag nakasetup na yan, every time na may mag-reach out sa'yo, makakatanggap ka agad ng alert. Papakita ko ulit kung paano gawin to sa Go High Level. Pumunta ka lang sa settings. Kapag nasa settings ka na, tingin ka sa left side at hanapin mo yung profile. Sa may right side ng general, may kita mo yung notifications. I-click mo lang yun. Pagkatapos nun, i-toggle mo na yung notifications dito. May option na notify for all new conversations and messages initiated in the account. Notify when a conversation gets assigned to me. Notify for new messages on a conversation I'm assigned to. Notify when I'm mentioned
mentioned in any conversation at notify for all new messages in conversations where I am mentioned. Makikita mo rin dito yung task notifications. I-on mo rin to para makakuha ka ng reminder 15 minutes bago ang upcoming task at daily summary ng overdue tasks. Siguraduhin mo rin naka-on yung calendar notifications para updated ka sa lahat ng pumapasok. Alright, yung last hack naman ay yung auto-win toggle sa pipelines. Ang goal dito ay panatilihing malinis yung pipeline mo para makapag-focus ka sa selling. Yung pipeline mo dapat malinaw na nagsasabi kung gaano kakalapit sa goals mo. Pero karamihan ng beginners nakakalimutan nilang i-update yung pipeline. Minsan nako-close nila yung deal pero hindi nila na ma-mark as one. May solution dito ang Go High Level gamit lang ang isang simple setting. I-on mo lang yung auto switch to on. Ganito siya gawin. Pumunta ka lang sa Opportunities tab. Pagkatapos nun, buksan mo yung specific pipeline. Halimbawa, bubuksan ko tong pipeline na to. Kapag nandito ka na, i-click mo yung gear icon tapos i-toggle mo yung option na auto save to on para naka-on siya. Pagkatapos nun, pindutin mo lang yung save. Kapag nakasetup na yun, lahat ng deals na mapupunta sa closed one ay automatic nang itatag as one. Halimbawa, kung titingin tayo sa ibang pipeline, makikita mo na lahat ng deals sa closed ay automatic nang nakaset sa one. At yun na yun, ilang Go High Level hacks lang na pwedeng makatulong para makatipid ka ng oras bawat week at maiwasan mong mawalan ng revenue. Mapapansin mo na wala namang complicated workflows or outside integrations dito. Mga simple lang na toggles, reminders at settings na pwede mong i-implement today. Pero syempre, gagana lang itong mga hacks na to kung isa-setup mo na talaga sila. Yung automation parang gym membership lang. Pwede kang mag-sign up pero kung hindi mo naman gagamitin, wala ring mangyayari. Kailangan mo siyang gamitin consistently. Kung gusto mong subukan to, i-check mo yung link sa description para sa free 14-day trial ng Go High Level. At kung nakatulong tong video na to sa'yo, make sure mo lang na pindutin yung like at subscribe button para mapanood mo yung mga susunod na video kapag lumabas na. At yun na muna from me, Alex to from Startup Wise, at magkita tayo sa next video. Peace!